Napakasaya ko na makasama kayo muli dito. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako pala si Teacher Kissy at magsisimula na tayo ng bagong aralin sa CBC na may tema na Hindi Mayayanig. Ngayon ay papasok na tayo sa tema na paghahanda ng lupa. Gusto mo bang matuto pa? Tara, simulan natin! Nakita na natin na kapag nagpasya ang isang builder o tagapagtayo na magtayo ng isang bahay, ang una niyang gagawin ay magplano. Kailangan niyang malaman kung saan siya magtatayo, kung ano ang mga materyales na kanyang gagamitin. Pagkatapos ay kailangan niyang ihanda ang lupa para simulan ng trabaho. Madali bang makakilos sa lupa na maraming basura at may mga punong nakatanim upang simulan ng trabaho? Hindi, hindi ito madali. Nangangailangan to ng maraming trabaho. Sa buhay ay walang pinagkaiba. Kailangan natin tanggalin ang lahat ng hindi kapaki-pakinabang, kilalanin at iwanan ng kasalanan. Lahat ng ginagawa nating mali ay nangangailangan ng maraming sakripisyo. Mga bata, ano ang humahadlang sa atin para makasama ang Diyos? Sino ang nakakaalam? Opo, ang kasalanan. Sino ang nakakaalam kung ano ang kasalanan? Tama, ang kasalanan ay lahat ng ating ginagawa o iniisip na hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya, maaari mong piliing itayo ang inyong buhay sa salita ng Diyos. Ngunit, kailangan mo munang alisin ang mga maling bagay tulad ng galit na isang masamang pakiramdam na nararamdaman ng maraming bata sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, kapatid o sa kanyang kaibigan. Ang kasinungalingan. May pagkakataong nagsisinungaling ka sa isang tao at hindi ka humihingi ng tawad o nagsasabi ng totoo o kinukuha mo ang isang bagay na hindi para sa iyo at hindi ito'y binabalik o humihingi man lang ng tawad. Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi nakakalugod sa Diyos. Ito ay mga kasalanan na hahadlang sa iyo sa pagtatayo ng ating buhay kasama ang Diyos. Sa nakaraang klase ay nakita natin ang isang talinghaga ng dalawang pundasyon kung saan dalawang lalaki ang pumili ng magkaibang lugar para itayo ang kanilang bahay. Naaalala mo pa ba? Opo, ang isa ay itinayo sa buhangin at ang isa ay sa bato. Tulad nito, pinipili natin ang lugar kung saan tayo magtatayo. Kung ito ba ay sa bato na salita ng Diyos o sa buhangin na ating sariling kalooban at kalooban ng mundo, ang pagtatayo sa bato ay maaaring maging mas mahirap dahil kailangan mong iwanan ang iyong kalooban upang gawin ang kalooban ng Diyos. Ngunit, ang pagpili na ito ay mag-iiwas sa iyo sa maraming masamang bagay sa iyong buhay na ito naman ang mangyayari sa mga pumipili sa buhangin. Tingnan ninyo mga bata kung ano ang sinasabi dito sa salita ng Diyos. Mga bata, buksan ninyo ang inyong Biblia sa unang libro ng 1, chapter 1, verse 9. Ngunit, kung ipinagtapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil siya ay matuwid. Kapag inaamin natin ang ating mga pagkakamali at humihingi ng tawad sa Diyos, at gayon din para sa mga nanakit sa atin, inaalis natin ang galit sa ating mga puso. Sa paggawa nito ay inihahanda natin ng lupa at pagkatapos ay maitatayo natin ang ating bahay kasama ang Diyos dahil sinusunod natin ang kanyang salita at pinapatawad at nililinis niya tayo sa mga kasalanan.
Maaaring meron kang ilang dumi ng kasalanan sa iyong puso na pumipigil sa iyo sa pagbuo ng iyong buhay kasama ang Diyos. Kaya, samantalahin natin ang sandaling ito at hiningin sa Diyos na tulungan tayo sa unang proseso ng konstruksyon. Kung nais mong maging malinis mula sa lahat ng kasalanan, ipikit mo ang iyong mga mata at ulitin ang panalangin ito kasama ko. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa lahat ng aming natutunan sa araw na ito. Naunawaan namin na kailangan naming ihanda ang lupang pagtatayuan namin kung saan sa aming buhay kailangan naming alisin ang lahat na nagpaparumi sa amin ang aming mga kasalanan. Panginoon Diyos, alam naming nangangailangan ito ng malaking sakripisyo. Kaya hinihiling namin ang iyong presensya na pumasok sa amin upang tulungan kami na magsakripisyo at itayo ang aming buhay sa salita ng Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon, gusto kong malaman, ano ang pakiramdam mo sa isang marumi at babahong lugar? At ano ang pakiramdam mo pagdating mo sa CBC room na malinis at mabango? Maganda ba ito? Ngayon, gusto kong kumuha ka ng isang pirasong papel at magsulat o gumuhit ng masasamang pakiramdam. Isang bagay na alam mong dudumi sa iyong puso at pagkatapos mong gawin, luputin mo ito at ihagis sa sahig. Katulad na ang gusot ng papel ay nagpapadumi sa sahig. Ganon din kung meron tayong masasamang bagay sa loob natin, ang lugar sa dumi ay sa basurahan at para sa kasalanan malayo sa ating puso. Ngayon, itapon ang papel na yan sa basurahan at magpasya na laging magkaroon ng malinis sa puso. Nang sa gayon ay walang makakapigil sa iyo na magkaroon ng isang buhay na itinatayo kasama ang Diyos. Sang-ayon ba kayo mga bata? Tapos na po ang ating CBC class sa inyong tahanan. Pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong buong pamilya. Paalam!